beloved Boss Mike Cervera. Na kailangan Ayan na, naalala nyo ba yung itsura na yan mga kababayan? Sa mga nakakaalala, ipapaalala ko lang din sa mga hindi Sa mga nakakaalala, kilalang kilala nyo siya. Oo, dating COMELEC commissioner yan mga kababayan. Tapos mga kababayan, nung panahon po yun ni Pinoy mga kababayan. Noong panahon na yan, mga kababayan, panahon pa ni Digong? Digong yata. Oo, panahon ni Digong. So, eto na mga kababayan, naging COMELEC commissioner yan. Tapos, mga kababayan, nung natanggal na nga, at eto, sinuportahan si Nanay Lenny natin, nagwawala ito. Napakaburara na ito. Ito yung umi-X-X ang mga bibig Yung mga labi nito mga kababayan, pumapaling ng pumapaling Yung muso nito mga kababayan, hindi mo alam kung sususo ng hotdog o sususo ng ng Coke. Grabe, ganyan yung mga estilo ng mga may pinag-aralan. Mataas ang pinag-aralan. Ganun sila bumatikos, mga kababayan. Kaya minsan, pagkaisipin natin, yung mga DDS nga, mga kababayan, nagagawa ng mga ito, sila pa kaya? Diba, mga kababayan? Kaya ganun. Kung sino yung mga hinayupak na nakikita nila, mga kababayan, na bumabatikos na may mataas daw na pinag-aralan, nagiging, excuse me po, nagiging reference nila, nagiging halimbawa nila, at nagiging idolo nila. Kasi para sa kanila, mga kababayan, yung ganong pambabatikos, yun cool na cool, mga kababayan. Tignan ninyo, mga kababayan, si Digong, kapag bumatikos, ano nangyayari? Di ba't ginagayat, ina-apply din ng mga DDS? Na ngayon, mga kababayan, nakapila na ngayon doon sa Kongreso. Nakapila sila ngayon doon. Maya-maya lang mag-uumpisa na ang hearing dyan sa may Kongreso para nga, tanungin, busisiin, imbestigahan ang mga fake news na lumalabas. Mga fake news na lumalabas dito nga sa mga kritiko ng gobyerno, ng Kongreso, kay Speaker, at sa iba pang mga politiko, mga kababayan. Mabigat yan. Dahil napakahirap pong ipaliwanag yung katotohanan ng unang-una, yung peking video, sabi nga natin kagabi, napakahirap po nun na pangatwiranan dahil nga napatunayan na yung video na nilabas nila, puro yun mga kababayan puro fake news yun. Fake news. Diba mga kababayan? Si Buwang Sun daw yan. Eto na mga kababayan. Pakinggan natin ang pagmamakaawa ni Guanzon sa ating mahal na speaker. Nako po, eto na. constitutional na kailangan pa mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa Kahit konting puwang na lang kasi nga mga kababayan, hindi nakaupo yung kanilang party list. Kahit nanalo yun, nagkaroon ng technicalities. Naalala nyo ba yung kanilang party list? Yung kanilang party list, nagkaroon ng mga technicalities, kaya hindi nakaupo. Dumaan pa sa proseso. Parang itong mga ito na disqualified, mga kababayan. Kita nyo? Kung maalala ko lang, itama nyo na lang ako pagkamali ako. Para bang si Guanzon biglang naging nominee agad na hindi naman dapat. At ang nangyari mga kababayan, first nominee pa yan kita nyo, mga kababayan. Tapos nanalo yan, mga kababayan, sa pamamagitan ng paninira. Paninira kay Pangulong Bongbong Marcos.
At ngayon, mga kababayan, eto na, syempre sasabihin nila, pinipersonal sila. Dahil nga daw, mga kababayan, sa kanilang pagiging kritiko kay Pangulong Bongbong. Hindi naman yun. Nagkaroon ng problema yung inyong party list. Kaya nagkaganyan. Ngayon, mga kababayan, ilang buwan na lang, eleksyon na naman, hindi pa rin sila nakakaupo. Napating ano, yan ang sinasabi ko. Diba? Mahirap maging kritiko. Lalong-lalo na yung pagiging kritiko nyo, abay, sobra ang pang-aabuso. Ano po, mga kababayan? Yan po, hindi po talaga pinaupo yan eh. Oh. Ilang taon na, mag-i-eleksyon na naman. February na ngayon, March, April, May, 3 buwan. 3 buwan na lang. 3 buwan na lang mga kababayan, hindi pa rin nakakaupo yung kanilang party list. Ano? Eto na. So ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumiti na representative at first nominee. Nako, yan ang problema. Guanson, pwede pala tayong magsalita ng mahinahon. Guanson, dapat noon mo yung ginawa noon. Guanson, diba? Yan ang problema kapag may kailangan pala. Pwedeng magsalita ng mahinahon. Kapag nangangampanya, kailangan mambalahura sila noon. Anak ng puting naman, Guanson. Yan ang problema. Pero malay mo naman, maawa sa'yo. No? Malay mo, maawa sa'yo si Speaker. Kaso nga, binalahura nyo ng gusto si Pangulong Bongbong eh. Hindi na rin natin pwedeng alisin yon na maaari nga na iniipit na lang din to. Dapat, ang gawin mo, guys, tumakbo na lang kayo uli at ayusin ninyo yung inyong party list. Nang ganon, hindi magkaroon ng technicalities. Tama po ba, mga kababayan? Yan po ang nangyari dyan eh. Ang galing ni Guanson, mahinaw naman pala magsalita to. Samantalang nun wala kang marinig sa bunganga nito. Walang ya! Mga ganon ano? Yung mga ganon yung mga banat niyan eh. Tumakbo pa! Ganon-ganon siya, no? Grabe. Tuloy. Makaupo at makasali sa plenary ay humihingi pa rin po kami ng Humihingi pa rin po kami ng ano? kahit konting puwang na lang sa Sabi mo na po, kahit konting awa. Anong puwang? Puwang saan? Sa puso niya? Sabi mo, kahit konting awa na lang. Kahit 3 buwan. Paupuin niyo naman kami. Hindi makaupo. Tuloy. puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumiti na representative at first nominee. Lala! Ay, naku, Guanson, Sorry talaga. No? Ito, mga kababayan, maging aral sa atin to. Sa lahat ho ng pinapakita natin na pangyayari, mga kababayan, ay kapulutan nyo ng aral. Magandang aral, mga kababayan, Huwag yung masamang aral. Kasi mga kababayan, yan po yung napapala ng sumusobra sa kanilang mga limitasyon. Malaya kayong maging kritiko. Huwag nyo namang abusuhin yung pagiging malaya nyo. Di po ba, mga kababayan? Itong mga ito kasi, sumobra ng kalayaan. Akala nila, mga kababayan, yung mga tao ay walang hangganan ng kabaitan. Tulad ni Pangulo, ni Speaker, tao lang din yan. Meron din hangganan ng kabaitan yan. Etong mga vlogger ngayon, naiimbestigan dyan sa Kongreso. Panay, araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Kulang na lang 24 oras sila magsasalitan. Kakabanat sa Kongreso, sa Quadcom, at kay Pangulong Bongbong, dinadamay pa si First Lady. At dinadamay pa rin yung mga anak ni Pangulo. Ano po? Ngayon,
lumabis kayo sa pagiging kritiko. Yung kalayaan ninyo na binigay sa inyo ng konstitusyon, ng batas, abay inabuso nyo masyado. Yan ang napapala nila ngayon, mga kababayan. O, kita nyo? Ha? Paano ngayon yan, Guansyon? Oh, 3 buwan na lang. Baka naman bibigyan ka pa rin ng konsiderasyon. Siguro, idideklara kayo kapag 3 araw na lang natitira at eleksyon na. 3 araw na lang natitira? Duruin mo, naging kongresista, naging party list sila sa kongreso ng 3 araw, Yan na siguro ang pinakamabilis na naging kongresista na maluluklok diyan sa kongreso, Sabi ni Lynn Mariano, abusado kasi. Oo, sobrang abusado nila, mga kababayan. Sobrang abusado nila. At pagkasasabihin naman nila, kayo din naman, hindi ho. Kami ho ay dumidepensa lang sa mga sinasabi nila. Opo, kung meron kaming pang-aabuso, siguro mabibilang nyo lang sa daliri ninyo. Aminado naman tayo dun na minsan lumalabis tayo. Kaya lang, mga kababayan, ang ingay ng aso ko, Diba? Wait lang, Sinabi ko naman. Eto na. By virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa... Okay nga, kung may utos na ang Supreme Court, di antayin nyo na lang yung desisyon naman ni Speaker. Busy yun Busy si Speaker. Diba? So wala tayong magagawa. Maraming tinatrabaho, baka hindi pa kayo mapagbigyan na maasikaso. Kung maasikaso man kayo, malay nyo, di ba Hargon? Malay nyo, baka sa May na yan. May second week. Umupo pa kayo. Second week na lang. Di ba? Second week na lang. Eto na. Comelec na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan. Nako! Wala na. Huwag ka nang umasa, Guanson, yung pagmamakaawa mo, parang baliwala rin, Ang tanong ko, mga kababayan, mga kababayan, pwede naman pala na magsalita ng mahinahon. Pwede naman pala na magkipag-usap para magkaunawaan ng naayon sa tama. Kaso nga, mga kababayan, kung aalalahanin natin, uulitin ko lang, yung mga pinaggagawa niyan, noong panahon na tumatakbo si Pangulong Bongbong, hanggang sa ngayon, mga kababayan, bigla-bigla na lang, naging mabait ito ngayon. So yan po si Guanson. Si Guanson. Parang ang mga katwiran din kasi, mga kababayan, parang mga DDS din. Our beloved Boss Mike Cervera.